At, ayan, good morning po. Parang hina naman. Magandang umaga po. Ayan, isang mapagpalang linggo ng umaga po ulit sa bawat isa sa atin. This is another chance for us na ibalik ang ating mga papuri, pagsamba at pagkilala sa ating Panginoon. I hope everyone here ay nananabik talaga na lumapit sa presensya ng ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ay once again naging faithful sa atin at patuloy tayong sinamahan sa buong isang linggo na lumipas. Siguro, yung iba sa atin, they had a tough week, kaya naman gusto nilang na lumapit sa presensya ng Panginoon ngayong araw upang patuloy na maipakita sa Panginoon na nananatili sila sa Panginoon sa kabila ng problema. Pero yung iba sa atin siguro they had a blessed week. Kaya naman gusto nilang ibalik yung pasasalamat nila sa Panginoon. But either way, alam ng bawat isa sa atin na deserve ng Panginoon ang lahat-lahat sa buhay natin. Kaya naman, I believe lahat tayo nandito dahil gusto nating lumapit sa presensya ng Panginoon. Kaya naman, sabi nga po sa awit 103 verses 20, O purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya ay sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dakong nagahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Papurihan mo siya, o aking kaluluwa, ikaw Yahweh na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Karangalan, kamahalan, lubos na nadaramtan ka. Kaya naman patuloy tayong lumapit sa presensya ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon dahil patuloy na nagiging tapat ka sa buhay ng bawat isa at alam namin Panginoon na deserve mo Panginoon ang lahat-lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila Panginoon. Kaya naman sa umagang ito Panginoon, dalangin namin Panginoon na kami bawat isa ay lumapit Panginoon na tapat ang aming mga puso, nagpapakumbaba at umaawit Panginoon kung gaano ka kadakila Panginoon. Dalangin namin Panginoon na ang aming mga papuri ay maging mabangong samyo, Panginoon, sa inyong harapan at katagpuin mo, Panginoon, ang aming mga puso ngayong umaga. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Tinanyahan ko pong lahat tayo ay tumayo at umawit ng papuri sa ating Panginoon. Sabi nga sa mga awit, 136 verse 1 to 2, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen.
Tayo po sa ating mga sabi nga po sa awit 145. Umawit sa kanyang puso.
Lolo. Magandang umaga po sa atin lahat. Naanyayaan po ng lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga aklat Biblia sa aklat ng Matthew chapter 4 verses 18 to 20. At sinabi, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao. Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Ayan po. Papurihan ang pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. Maaari na po makupuan lahat. Yung reading lang po. Yung libro. Yung reading lang. Libro. Magandang umaga po sa ating lahat at nawa ready na tayo sa umagang ito at salamat din sa pag-invite sa akin makapag so hindi natin siya nakano sa sermon series but ang sa atin is called to be a soul winner. So let us remind ourselves sa umagang ito kung ano ba talaga yung itinuturo sa atin ng Panginoon kung paano how we serve to others and to share the gospels to others. So, bago tayo magpatuloy sa umagang ito, tayo po yung sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa yung mga salita, Panginoon, na may hayag sa amin sa oras na ito, Panginoon, at humingi kami sa iyo, Panginoon, ng pangunguna mo po sa umagang ito na kami ay makinig, maito namin aming puso't isipan, Panginoong Diyos, at samahan kaming patuloy sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu nang sa ganun aming lubos na maintindihan ang mga salitang mayahig sa umagang ito, Panginoon. Ito pang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At nakita niyo po sa Mateo chapter 4 verse 18 to 20 yung ating pong sermon for this morning. At makikita niyo po siya sa mas mahabang detail or well detailed sa Lucas chapter 5 verse 1 to 11 para mas makita niyo po ng lubos yung konteksto ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Sabi nga doon sa binanggit ni Brother Anthony, no? At basahin ko lamang po yung konteksto doon sa Lucas chapter 5. Nang minsang habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksika ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat. Wala sila sa kanilang bangka. Sumakay sa isa sa mga ito, napag-aari ni Simon, hiniling niya rito nilayo kaunti ang bangka upang sa baybayin naupo siya sa bangka at nangaral sa mga ito. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Humalaot ka at ihulog ninyo ang lambat upang manghuli." So, nakita niyo po yung konteksto kung saan inabutan sila ng Panginoon. At gusto ko po, ano niyo po yan, kumbaga,
ano yan, sa memory nyo ngayong umaga, kung saan po sila naabutan, no, sa kanilang buhay ni Jesus Christ sa kanila. At yung ating main context or big idea sa ating umagang ito, ang panawagan ni Jesus ay hindi lamang sa pagsunod, kundi sa paghuhuli ng kaluluwa. As our introduction, kapag tinawag tayo ng Diyos, hindi lang ito para maging mabait or church-goer, maging moral. Ang panawagan niya ay malinaw. Di ba? Nabanggit doon, follow me, and I will make you fishers of men. Hindi lang ito para sa pastor, sa missionaries, o sa mga leader. Kasi, di ba, nung inabutan sila, anong ginagawa nila? Nanguhuli ng isda, doing their jobs earthly. Kung nakita niyo naman, hindi sila naabutan na isa na silang leader, matagumpay na tao. Pero, inabutan sila ng Panginoon doon sa simpleng pamumuhay nila. So, hindi ito nangyayari lang sa pagkakataon na para maging leader ka na bago ka mag-become fishers of men. Hindi siya natatapos sa ganun. So, may apply natin sa sarili natin. Hindi lang pala kailangan maging leader. Hindi lang maging missionaries ako para maging fishers of men ako. Kundi tayo rin sa sarili natin. Lahat ng mga tagasunod ni Kristo ay tinawag upang maging tagapagligtas ng kaluluwa. So, anong tanong sa atin? What does it call to be a soul winner? Ano bang pinupunto sa atin kung paano yung pagiging soul winner natin ay may apply kung paano yung pagiging soul winner natin ay may gagawa natin kahit na nasa estado na tayo ng pagiging simple sa ating pamumuhay, no? Una is commit to follow Christ. Sabi nga doon sa chapter 4 verse 19, come follow me. Is it literal o parang metaphorical? Ano yun? Literally na sinasabi ng Panginoon na sundan natin siya o siyang nag-alok sa atin na sumamang patuloy sa Kanya. Ang unang hakbang sa pagiging soul winner hindi training, seminary, or memorizing verses. Ito ay pagsunod kay Kristo. Ang tunay na tagasunod ay hindi lang sumusunod kapag convenient or maayos ang lahat o kapag wala namang paghihirap na nararanasan, doon lang sumusunod or malabo o parang may difficulties, diba? Hindi naman sumusunod. But Jesus calls us into relationship before the responsibility. Di ba binibuild niya muna yung relasyon? So, paano ba yung natin sa Kanya? At saka ano pa doon is yung who really followed Jesus around him to absorb His teachings. Di ba napansin niyo doon yung mga apostles, lagi niyang kasama, lagi niyang dinadala ang mangaral. Hindi niya intended na maging kasama, kundi pinapakita niya kung paano yung teachings, kung paano yung pagtuturo niya. Yun din yung maging way nila, no, kung paano maging fishers of men sa kanilang, di ba ang unang tinawag ay si Peter and Andrew, di ba? So, nung tinawag sila ng Panginoon, di ba, hindi naman nila alam kung paano gagawin yung mga bagay na yon. Kaya ang unang invite sa kanila is to follow. And though, diba, this was by their own choice, not by His summon. Sabi ni Richard T. France. May invite yung Panginoon, tapos it depends on them. Depende na sa kanila kung susunod ba sila o hindi. No? And follow me, they must separate themselves to diligent attendance on Him. Separate mo talaga yung sarili mo dun sa iba. Kaya nga, di ba,
as we follow Jesus, as we follow His words, no? Nakikita mo, you are being separated at mas lumalapit ka sa Kanya. Kasi nga, yun yung isa nating way or yun yung first way natin kung paano how we do commit, kung paano natin yung commitment natin ay malalagay natin sa ating Panginoon. No? At prior to that verse, di ba, dapat nakikilala natin lubos yung Panginoon. Kasi nga, parang sa ano yan, may ini-imitate tayong tao. Di ba? Paano ba natin magagawang maging katulad niya? Di ba? Tinitingnan natin yung actions, tinitingnan natin yung kanyang, kung paano siya mag-speak, kung meron tayong ini-aspire na taong to, di ba tinitingnan natin lahat ng mga ginagawa niya? No? At hindi tayo natatapos doon. Minsan, nagsisearch pa tayo. So, yung commitment natin na dapat nandun to follow Jesus. At baka maging katulad tayo ni Pedro nung hindi pa niya tunay na nakikilala ang Panginoong Diyos. Sabi niya nga dun sa Lucas chapter 4, 5 verse 4 to 5. Sabi niya doon, He said to Simon, "Put out into deep water and let down your nets for a catch." Inanayahan siya ng Panginoon na ibaba yung lambat doon sa tubig. Pero nung sagot ni Simon answered and said, "Master, we work hard all night and day, but nothing. But I will do as you say, and let down the nets." No? Na-recognize niya kasi nga, di ba, napakaraming tao yung naabutan niya doon. Tapos, ang tingin niya doon sa mga is guro. Na-emphasize niya na magdamag na kami ng isda pero wala kaming nahuling isda. No? Wala. Parang pagod na kami. Marami kami ginawa magdamag. Tapos gusto may ihulog namin. Hindi ito yung tamang oras para maglambat. Parang inaano niya. Kasi hindi niya nga nakikilala. Di ba? Pero yung ginawa niya, I will do so. You say. Okay? Parang sinabi niya, mapilit niya. Sige, mahulog na nga lang namin. So, yung nakikita mo yung commitment niya doon, yung relationship. No? Kasi nga, sometimes we argue with God. We argue from our Lord Jesus kasi baka yung relationship natin sa Kanya, hindi natin siya lubos na kilala, hindi natin siya lubos na naiintindihan minsan, di ba? Parang yung will natin yung hindi akma sa gusto ng Panginoon, no? But as an illustration, isipin mo yung isang sundalo na hindi sumusunod sa utos ng commander. Diba? Kahit gaano siya kagaling sa training, kung hindi siya sumusunod, delikado yung buong team or yung gagawin niya. Ganito rin tayo, hindi tayo pwedeng maging epektibo na tagapagdala ng good news kung disconnected tayo sa ating commander. So nakita natin doon yung connection kahit na gaano tayo kagaling sa buhay natin. Di ba? Nung question ni Simon si Jesus Christ, as if kasi nga, sinabi niya yon dahil alam niya kung anong tamang oras na panguhuli, anong tamang oras para makakuha ng isda, literally. And ang alam niya, yung guro is magaling lang siya sa gantong aspeto, pero siya, kumbaga forte niya yun eh. Diba? Eh kung hindi naman siya connected doon, wala ka namang relationship dun sa taong yon. Eh di parang yung pagiging magaling mo is hindi rin naayon. Kasi nga, wala yung relationship natin. No? At saka, yung pagsunod sa kanya. Kasi nga, kung sa tingin po natin,
kilala ni Simon yun or nakapakinig na siya sa katuruan ni Jesus Christ, di ba? Hindi, parang sa tingin ko, hindi niya ika-question ng ganun yun. Di ba? Iano niya kagad yun, to follow na kagad. Sige po, gagawin ko po yan. Di ba? Parang mag-iiba yung tugon niya doon. Kaya nga, tayo tinatawagan, sino ba yung sinusundan natin sa ating buhay? Sino ba yung ina-aspire natin? Sino ba yung talagang inaano sa atin, sa ating buhay? No? And as our application para yung commitment natin ay madala natin sa atin, sa buhay natin, yung commitment natin to follow Jesus Christ is daily devotion, di ba? Prayer, small obedience in small things. Dito nagsisimula ang pagiging soul winner. Hindi mo may babahagi si Jesus kung hindi mo siya tunay na sinusundan. Kasi nga, kumbaga, ano pa yun, may aspects pa na kaya tayo nahihirapan i-share. Kasi, hindi naman natin alam kung ano i-share natin. Hindi natin alam. Diba? Sa atin. At yung pangalawa, na makikita po natin doon is change through Christ power. Sabi doon sa Matthew verse 19, and I will make you. O hindi niya sinabing, you must make yourself into soul winner. Ang sabi niya, I will make you. So, ang pagbabago ay hindi sa sariling effort, kundi sa kapangyarihan ni Kristo. Di ba? Yung si Simon, si Andrew, si John, and sino pa yung kasama nila? From fishermen to bold apostles. Pero hindi nila in-expect yun na abot sa ganong estado yung buhay nila. Siya ang gumawa ng pagbabago sa kanila. So, as we follow Christ, sino ba yung bumabago sa o paano ba tayo binabago? Tayo sa sarili ba natin, sa effort ba natin? Baka sobra na tayo na yung nag-control. Ang illustration pa nga is parang clay sa kamay ng potter. Wala siyang sariling kakayahan para maging useful into vessel or maging paso or maging kagamit-gamit. Pero sa kamay ng kanyang magaling ng potter, nagiging masterpiece ito. Ganyan din tayo kung hayaan nating hubugin tayo ni Jesus, gagamitin niya tayo para sa gawain ng pagliligtas. Sabi nga, it is Jesus Christ that make them so. I will make you fishers of men. So it is that qualifies men for work, calls them to eat, authorize them, gives them commission for fish to souls, and wisdom to win them. So kanino nagmumula yung pagbabago sa kanila? Kasi nga, nung sumunod sila, alam ba nila kung paano gagawin? So, sa sarili nila, paano ako magiging qualified? Paano ako magiging binabanggit mo, Panginoong Isus? Paano mo magiging fishers of men? Hindi naman ako tagapagturo. Hindi naman ako manalastas sa pagsasalita. Hindi naman ako aral. Baka katulad din tayo nung unang sinabihan gano'n nila ng ating Panginoong Isus na sila Simon. Ang alam nila, mangisda lang. So, paano nilang gagawin yan? Parang hindi siya, wala silang kakayahan. Pero, ang naging kalakasan din is, I will make you. No? May gustong gawin sa atin ng Panginoon. At katulad nga nung namin sa study namin is hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Hindi pa siya tapos kung bakit tayo naririto. Hindi pa siya na-fulfill yung buhay, yung nais niya sa atin. So, hayaan natin ang Panginoon na baguhin tayo.
sa ating buhay. Saglit lang po. Ayun. And our application, huwag mo ngayang pigilan ka ng takot o ng pakiramdam na hindi ka qualified. Ang calling ni Jesus ay laging may kasamang empowering. No, hindi kanya i-invite, hindi kanya idadalhin dun sa isang bagay na hindi kanya bibigyan ng kalakasan. Ang calling ni Jesus ay laging may kasamang empowering sa atin. Magtiwala sa proseso. He doesn't call us to equip. He equip us the called. O yung pagkatawag niya sa atin siyang bahalang magano nun. No? Ilagay lang natin yung commitment natin na si Jesus Christ yung magbabago sa ating buhay. No? Kung sa tingin mo, may willing, yung commitment mo, nandun na kay Lord. Hayaan mo na lang siyang kumilos sa buhay mo. No? At yung kanina, sinabi ko, huwag niyo kakalimutan na. Di ba? Saan ba sila inabutan ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay? Di ba? Sa pang-araw-araw lang nilang buhay. Hindi sila inabutan doon kung saan nasa bahay, komportable. No? It represents na kung saan tayo dinala ng Panginoon, kung saan tayo natagpuan ng Panginoon, magiging kagamit-gamit tayo sa Kanya. Hindi lang pansarili natin. Pwede niya tayong gamitin sa school. Kung tayo estudyante, sa trabaho, sa komunidad natin. Basta hayaan natin siyang paggamitin niya tayo. Kumbaga, hanggat nga mayroong pagkakataon, hindi pa pwedeng gagawin natin yung pagiging soul winner or fishers of men na nagkataon lang. Dapat, pag mayroong pagkakataon at hayaan natin ang Panginoon na magbigay sa atin ng kalakasan sa ating buhay. Kasi, kung nakarely tayo masyado sa atin, kung paanong gagawin natin yung pag-share, no? Kung gagawin natin yon, mahirap. Paano ba? Kailangan ko ba mag-share? Dapat ba napakagaling ko na? Gagawin ko muna ito, Lord. Unahin ko muna ito. Magpapakagaling muna ako. Gagawin ko muna itong bagay na ito. Saka pagka feeling ko, Lord, ready na ako sa apo ko, susunod sa gusto mo na maging soul winner. So, hayaan natin siya. No? At gagawin lang natin yung part natin. No? Kung sa pagsama natin, then, huwag i-bajilise, pagsama natin, parang walang nangyayari, Lord. Sunod ka lang sa process ni Lord, siyang bahala doon. No? Kung paano dinidevelop ka niya. Dinevelop niya tayo. No? Kung titingnan mo nga, mag-reflect tayo sa sarili natin. Ano na ba yung mga binago ng Diyos sa buhay natin? Ano ba yung mga ginawa niya? No? Napakalaking aspeto ng ating buhay na nakikilala natin ang sinusundan natin, nagpapasakop tayo sa Kanya, at hinahaya natin siya sa ating buhay na kumilos. Kasi nga, His words is powerful. Pangatlo, na makikita po natin doon is commission to fish for soul. Sa may Matthew chapter 4 verse 19 pa rin sa fishers of men. Ang layunin ng pagtawag ni Jesus ay malinaw, manghuli ng kaluluwa. Hindi ito simpleng idea o aktual na misyon. Ito ay aktual na misyon. No? Hindi lang ito ipapagawa sa'yo na walang purpose. So, makikita natin doon, commit. Anong sunod? Ito, yung pangalawa.
change through Christ power. And eto na. Nakita po natin yung process doon ng ating Panginoong Diyos kung paano natin gagawin. Become a fishers of men. Soul winner. No? Maging kabahagi tayo ng Panginoon sa kanyang nakilang layunin dito sa lupa. No? Di ba, hindi niya tayo tinawag agad, oh, magkano ka dyan? Sinilamon niyo sa atin, binago niya tayo, and then ito, yung fulfillment naman. At nakita na yun, di ba, yung pamumuhay nila, di ba, nangingisda, hindi lang ito, simpleng ano lang, trip lang nilang, kundi, yung pamumuhay nila, katulad ng buhay natin, no, hindi siya nag-start o hindi natatapos ng Sunday. Hindi siya nahihinto yung pagkilos ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sinabi ko, kung saan tayo nilagay ng Panginoon, pwede natin gawing, kumbaga, first start or maging breeding, natin yon, training ground, kung hindi tayo makapag-share sa hindi pa natin kakilala. Yun, di ba? Classmates natin, katrabaho natin. And si Lord nang bahalang gumawa ng paraan doon. I-share ko lang din po sa work namin. Kasi mayroon akong work na na hindi niya alam kung anong niya talaga. Purpose niya, kung anong way niya. Marami siyang nasimbang churches, different churches na hindi niya alam. Tapos nag-ask siya sa akin kung ano ba talaga yung pinaka sa kanya. And after the day nun, nag-isip ako, Lord, paano ko siya matutulungan? Paano ko magagamit yung salita mo para sa kanya? And bago ako bumalik ng office nun, kasi kakahanap ko ng material, sabi ko, para may babagi sa kanya. And meron dong isa sa may BPI sa may Green Hills. Tapos nag-deposit ako. Yung teller na naabutan ko doon, may binigay siya sa akin. Katulad ng distribution trucks na na ginagamit natin. Repentance, gano'n. No? Tapos parang, answered prayer. Si Lord talaga ang gagawa ng paraan. Nakita ko din yung pagkilos. Kasi nga, hindi siya usual na makikita mo dun sa trabaho mo, ginagamit mo yung trabaho mo, o yung profession mo para abutin yung iba. And nakita ko doon kung paano yung pagkilos ng Panginoon talaga, hindi siya natatapos this Sunday, hindi siya natatapos na makikita lang natin limited, but yung pagkilos ng Panginoon kung paano abutin niya yung iba or iligtas yung iba din. No? So, ganun din dapat tayo sa ating buhay. Maging kagamit-gamit tayo. Commission to fish for souls. Di naman sinabi na kailangan maramihan. But, diba? Paggamit tayo sa Panginoon, no? Yung lifestyle natin. Kasi nga, mas maraming oras tayong inilalaan sa diba? Pagka Sunday, isang araw. Pero yung kasama natin yung iba from Monday to Friday, diba napakalanging chances nun kung paano natin may babahagi si Jesus Christ. Kung paano yung soul winners natin, may apply natin, no? So as an illustration, imagine mo ang isang mangingisdang may mamahaling bangka, kagamitan, pero hindi naman ito lumulusong o lumulubog sa dagat. So, hindi siya tunay na mangingisda. Kasi nga, kahit equip, no, kahit ganong ka-talented ang gustong gawin sa atin ng Panginoon, but yung application naman para sa atin is hindi natin nagagawa. So, parang siya, hindi nagiging balance.
Ganon din maraming Kristiyano ang kumpleto sa knowledge, nasa loob ng simbahan, pero hindi lumalabas para mag-evangelize. Dito natatapos dito sa atin. Pwede nating yung evangelism, pwede nating personal evangelism. Nakaka-inspire nga yung ginagawa ni Brother Roland. No, na binabahagi niya yung katuruan ng ating Panginoon sa iba. Nagiging kagamit-gamit siya sa kanyang mga katrabaho. At gusto ko lang rin i-emphasize sa atin na dinala tayo ng Panginoong Diyos sa isang sitwasyon o kaya sa trabaho, sa eskwela. Isipin natin na ano bang purpose ni Lord sa atin? Bakit niya tayo nilagay doon? Nang sa ganon, mas madali nating malaman kung paano babagi sa iba. Mas madali nating may apply yung pagiging soul winner natin. Kasi, diba, isa lang ang purpose natin to share, to preach the gospel of Christ. At yung kailangan ng gawin natin, kahit saan man tayo naroon, di ba? Sa kadinala ng Diyos, gawin natin yung part natin. As our application sa atin, gaano ba tayo katagal ng Kristiyano? O ilang kaluluwa na ang nadala natin kay Jesus? Hindi ito guilt trip para iano natin, kundi siyasatin natin yung buhay natin. No? Ang bawat Kristiyano ay fisher of men. Hindi tayo mangingisda. Kung may problema sa ating pagsunod. Hindi tayo maging fishers of men kung meron tayong problema sa pagsunod. So, anong kailangan natin gawin? No? Pag may problema, may solusyon. Tinuro na sa atin ng Panginoong Diyos. Di ba? Follow me. Sundan natin siya. At hayaan natin siyang magbago sa atin. Hayaan natin siyang kumilos sa buhay natin. At tingnan natin yung goal na gusto niyang mangyari sa buhay natin. Patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. At ako, i-share ko lang po sa inyo, no? Nung parang few years ago, nung medyo, ako, bata-bata. Hindi pa ganito kataba. Sabi ko kay Lord, kung meron ka pong purpose sa akin, tulungan mo po akong ma-develop, turuan mo ako kung paano ma-enhance yung buhay ko. Kasi, parang to testify na kung nandun yung commitment mo sa Panginoon, gagawa siya ng paraan sa buhay mo. No? Pinag-pray ko, Lord, many years ago, gusto mo maging equip, gusto kong maging Ayun, binigyan niya ng pangalan na nga nito. Trainings, mga ganyan, tapos sa Bible school pa. Ayun granted na yung binigay sa akin ng Panginoon. Dumating na yung hiningi ko sa Kanya. Aso ang problema naman, Lord, bagsak ako. Nahirapan ako, Lord. So, ang hiningi ko naman sa Kanya, wisdom, kalakasan, and I commit that gagawin ng Panginoon yon kung anong plano niya talaga sa akin, naging kagamit-gamit. Kasi, first thing na makapag-share tayo is dapat meron tayong malinaw na relasyon sa Panginoon. Meron tayong willingness, hindi niya tayo pinipilit na sumunod sa Kanya, but
yung willingness naman natin. Baka doon tayo nagkukulang. Sa buhay ba natin, nagkulang ang Panginoong Diyos? Hindi. So, magtiwala tayo sa Kanya. Kasi nga, yung willingness na nabubuo sa atin, no? Kung titingnan mo yung buhay mo, nung nagsisimula tayo bilang Kristiyano pa lang, hiningi na ba natin sa Panginoon yung wisdom na baguhin niya tayo? Tapos tingnan mo yung buhay natin ngayon. Yung buhay mo ngayon, no? Ano na kaya nangyari? And this message is paalala sa atin ng Panginoon. No? Kasi baka nag-overconfident na tayo sa Panginoon sa ating buhay. Baka nakakalimutan na natin iba nating kailangang gawin sa Kanya. So, tinawag tayo ni Kristo upang sumunod sa Kanya ng may buong puso. Magpabago sa Kanya, ay magbago sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan at manghuli ng kaluluwa para sa Kanyang kaharian. No? Katulad ni Pedro at ni Andrew, ni Peter. No? Anong ginawa nila after na tawagin sila ng Panginoon? Sumunod. No, ginawa ba nila, Lord, saglit, benta muna namin to, daming isda. Sayang kita. No, nauna yung excuses. No? So, dapat, ang maging application natin is sumunod ng buong puso at magtiwala sa Kanya. Hayaan natin siyang magbago sa ating buhay. No? Hayaan natin siyang kumilos. No? At ang tunay na ibig sabihin ng pagiging soul winner, hindi ito isang extra ministry. Ito ay ang ating main mission. No? At napansin niyo po ba, nung bago sumunod si Pedro at si Andrew sa kanila, sa Panginoong Diyos, sabi doon sa may Lucas, nagkaroon sila na muna humingi muna sila ng kapatawaran. Basahin niyo po yun sa may Lucas, yung kasunod nung natin kanina. Kasi mahirap din sumunod kung meron dun lamat sa puso mo, no? Yung unconfessed sin. Kasi nga, baka yun yung nagiging hindrance naman sa atin kung paano yung pagsunod nagkakaroon ng doubt. Pagsunod natin nagkakaroon ng konting, kaya ayusin po natin. Natawag tayo ng Diyos, kung meron man tayong relasyon sa Kanya na nais nating mabago, sa ating buhay. And call to action nga sa atin sa linggong ito na tanggaping muli ang panawagan ni Kristo to come, follow me, and I will make you fishers of men. So may challenge sa atin sa linggong to. No. Evaluate yung heart natin. Tanong natin sa ating sarili, sa ating puso. Are we truly following Jesus? Or
kilala lang natin siya. And humingi tayo ng pagbabago. Ask Jesus to shape you or us into a soul winner sa ating buhay. At alam ko, if nandun yung willingness natin, nandun yung relationship na binubuo natin sa Panginoon, magiging gagamit-gamit tayo sa Kanya. Magiging instrumento tayo ng Panginoon para sa main mission niya dito sa ating buhay. Sino po ba dito ang gustong maging kagamit-gamit sa Panginoon? Amen. Diba? Lahat ba tayo? So, magpagamit tayo sa Panginoon. In the process, no? Maybe, sabihin natin, di pa ako equip. E di magpa-equip ka kay Lord. Di pa ako ready. May gagawin si Lord sa iyo. May gagawin si Lord sa ating buhay. Hihiningi niya lang sa atin yung commitment na sumunod tayo sa Kanya. No. Tanggapin natin yung invite sa atin ng Panginoon. Ito na pa. Meron pa pala. Hindi ko nakita. Hindi. Yung challenge sa atin, yung maging action sa atin. Kung paano natin siya sisimulan, mag-pray ng 3 na hindi paligtas. Mag-share ng testimony sa kaibigan. And mag-invite ng isa sa church o small group. Magagawa po ba natin yan? Start natin sa prayer. Lord, paano kung walang mangyari sa prayer? Huwag mo isipin yung resulta muna. Gawin mo muna yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Paano kung testimony ko, pagtawanan ako ng shesharan ko? Tiwala ka kay Lord. Siyang bahala mag-convict sa puso niya. Invite ng isa sa church. Paano kung hindi siya pumunta? Mag-invite ka lang. Hindi naman sinabi na pilitin mo yung bus. Basta mag-invite ka. So we are called to be a soul winner sa ating buhay. At nawa, nabaliktanawan natin ang ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoong Diyos sa ating buhay, kung paano una niya tayong tinawag, nasundan siya, kung paano yung pagkilos niya, kung paano yung mga ginawa niya ay maging natin, inspiration, maging hakbang natin, no? At yung process ng pagbabago niya sa ating buhay, na maging kagamit-gamit sa Kanya. Magtiwala lang tayo sa Panginoon at we must have a deep relationship sa Kanya, sa Panginoon. Kung medyo nawawala sa Panginoon, huwag nating hayaan na manatili tayo sa ganun. Huwag nating hayaan na nandun lang tayo. No? Isipin natin ng Panginoong Diyos ang unang nag-invite sa atin. At hindi siya kailanman inatakwil ang mga lumalapit sa Kanya. Kaya pagpalain po ang salita ng Panginoon sa umagang ito.
ay binahagi sa atin ni Kuya Adan. Ngayon naman po ay dadako tayo sa cheerful heart giving o pagbabalik ng ating mga ikapo. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 3, verses 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi na nga apaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Kaya gawin po natin. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin ang doxology. Nakalipas na buong isang linggo. Ay, ayaw. Ay, ayaw po. Ayaw. Paano ba? Ayan na? Meron na? Ay, wala pa. Ayaw, di gumagana. Ano gagawin ko? Ay, okay. Announcement. Anong hawta? Wait lang po. Wait lang po. I-announce na lang po namin yung ano. Bakit kasi nandyan nakatago? Meron pong gawain ang Children Ministry.